May mga modernong truck na may mga manual ng gumagamit na napakakapal na natapos mo ang pagbabasa ng mga ito kapag nag-expire na ang warranty. Ang tunay na katigasan ay hindi dapat gaanong komplikado upang maunawaan. Sa 2026, habang ang mga turbo engine ay tunog, tulad ng mga mamahaling vacuum cleaner, na yon ay sinasagip namin ang 11 alamat ng tunay na bakal na tumangging mamatay. Titingnan namin ang engineering na nagbibipay daan sa iyo na maglakbay ng 1,000,000 milya nang walang malalaking pagkukumpuni. Manatili hanggang sa huling podium dahil ang 3 modelong iyon ay ililibing ang anumang kasalukuyang pickup. Magsimula na tayo. Número 11. 1974 Jeep J10. Sinimulan namin ang listahang ito sa isang tunay na nakaligtas sa American Steel Age, ang Jeep J10 mula 1974. Ngayon, ang pangalang Jeep ay nagpapaalala sa Wrangler o marangyang SUV. Ngunit noong dekada 70, ang Jeep ay gumawa ng ilan sa mga pinakamagaspang at pinaka hindi masisira na mga truck sa planeta. Ang J10 ay hindi isang lifestyle pickup. Ito ay isang mabigat na tungkulin na tool. Isang direktang inapo ng maalamat na Jeep Gladiator at ibinahagi ang platform nito sa Wagoner. Ngunit bakit ito mabubuhay ng higit pa sa may-ari nito? Dahil ang J10 ay itinayo gamit ang isang pilosopya ng militar, hindi komersyal. Ang chassis nito ay hindi dinisenyo upang maging komportable. Dinisenyo ito upang hindi kailanman masira. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang makapal na bakal na hagdan na chassis, solidong dana 44 na harap, at likuran ng mga axle, at matibay na mga bukal ng dahon na maaring makatiis ng halos anumang pang-aabuso. Mechanical ito ay padiging simple na personified. Pagsapit ng 1974, ang J10 ay nilagyan ng maalamat na V8 engine ng AMC, tulad ng 360 o kahit ng malakas na 401. Ang mga makina na ito ay puro mga blok ng bakal, na kilala sa kanilang mababang RPM metalikang kwintas at hindi ka panipaniwala na tibay. Ang mga ito ay simple, madaling maunawaan at madaling ayusin ang mga makina. Walang mga computer, walang masila na sensor, walang malutong na plastic sa ilalim ng hood. Bakal, at maaasahang kapangyarihan lamang. Ngayon, mga dekada matapos ang huling isa na gumulong sa linya ng produksyon, nakikita mo ang mga J10 na ito na naibalik ng mga mahilig sa off-road. Hindi dahil maganda sila, ngunit dahil ang kanilang base ay hindi masisira. Ang mga ito ay mga sasakyan na tumangging mamatay at na may pangunahing pagpapanatili ay patuloy na gumagana ng matagal, matapos ang mga modernong truck ay ginawang scrap metal. Número 10. Chevrolet S, 10 pangalawang henerasyon na may V640 3 litro. Dumating kami sa numero 10 at natagpuan ang sagot ng General Motors sa pagsalakay ng mga mini truck, ang Chevrolet S10. Ang unang henerasyon ay isang tagumpay, ngunit ito ay ang pangalawang henerasyon na inilabas noong 1974 na talagang perpekto ang formula. Sa pamamagitan ng mas bilugan at modernong disenyo nito, ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na truck sa Estados Unidos. Ngunit ang kanyang katanyagan ay hindi kung ano ang naglalagay sa kanya sa listahang ito. Kung ano ang gumagawa sa kanya ng isang nakaligtas ay ang kanyang puso. Oo, maaari mo itong makuha sa isang 4 na silindro na makina. Ngunit ang makina na gumawa ng S10 na maalamat at ang dahilan kung bakit marami pa rin ang nasa kalsada
ay ang 3 litro na 4 na punto na V6. Narito ang sikreto na hindi alam ng marami. Ang V6 engine na yon ay hindi isang bagong engine. Ito ay literal na 350 small block V8 engine ng Chevrolet. Ang pinakatanyag na engine ng kumpanya na may 2 silindro na pinutol. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito ng 4 na puntos, 3 litro ay dinisenyo na may panloob na tibay ng isang V8. Ang mga piston, ang mga naguugnay na baras, ang crankshaft, maraming mga bahagi ay hindi kapani-paniwalang matibay na idinisenyo upang mapaglabanan ang stress ng isang mas malaking makina sa isang full-size na truck. Ngayon, inilagay mo ang overclocked engine sa mas magaan na sasis ng S10. At ang resulta ay isang power plant na halos hindi gumagana. Ito ay gumagana ng mas mababa sa mga limitasyon nito, na sa pangunahing pagpapanatili ay halos imposibleng patayin. Ito ay isang lumang makina sa paaralan. Push rods, simple, maingay, at may hindi ka panipaniwala metalikang kwintas para sa laki nito. Ito ay ang perpektong kombinasyon. Isang maliksi at praktikal na laki ng truck. Ngunit may cast iron na puso ng mga malalaking kapatid na babae nito. Habang kalawangin ang mga bangkay, ang 4.3 makina na ito ay patuloy na gumagana, handa ng ilipat sa iba pang mga sasakyan. Ang S10 ng 1974 ay hindi immortal dahil sa sheet metal nito. Ito ay immortal dahil sa makina nito. Numero siyam, Ford Ranger. Sa numero siyam, meron kaming kung ano ang marahil ang pinaka-ubiquitous compact truck sa kasaysayan ng North America, ang Ford Ranger. Inilunsad noong 1982 upang palitan ng Courier ng Mazda. Ang Ranger ay ang 100% Amerikanong sagot ng Ford sa revolusyon ng maliit na truck at sa loob ng halos 30 taon ay lubos na pinangungunahan ang segment na ito. Kung ito man ay ang unang parisukat na henerasyon ng 1980 at 80 ang tanyag na aerodynamic na muling disenyo ng 1993, ang Ranger ay naging default na tool sa trabaho para sa milyon-milyon. Ngunit bakit? Ano ang dahilan kung bakit nangingibabaw ang truck na ito at bakit buhay pa rin ito? Hindi ito dahil ito ang pinakamabilis o pinakamarangya. Ito ay dahil ito ang kahulugan ng pangunahing pagiging maaasahan. Ang immortalidad nito ay maaring ibuod sa isang makina ng 5 na may 2 puntos, 3 litro at 4 na silindro. Ang makina na ito ay hindi sopistikado, hindi ito malakas, at tiyak na hindi ito tahimik. Ngunit ito ay isang hindi kapanipaniwalang simple at matibay na blok ng bakal. Ginamit ng Ford ang disenyo ng makina na ito ng higit sa 2 dekada. Na nangangahulugang sa oras na inilagay nila ito sa Ranger, ang lahat ng mga problema nito ay naayos na. Ito ay isang piraso ng engineering na nasubok hanggang sa pagkapagod. Bilang karagdagan, sa 4 na bersyon ng 2, ginamit ng Ranger ang maalamat na twin-beam front suspension ng Ford. Ang parehong ginamit ng mga nakatatandang kapatid na babae nito sa F-Series. Ito ay isang simple, mura, at halos hindi masisira na pag-setup. Ang Ranger ay ang van na binili ng mga service company, landscaper, at delivery people. Minamaneho nila ito ng walang awa sa loob ng 200,000 milya. At pagkatapos ay ibebenta ito sa isang estudyante na nagmamaneho nito sa halagang 100,000. Ito ang ipis ng mundo ng sasakyan sa pinakamahusay na posibleng paraan. Ito ang truck na tumangging mamatay dahil itinayo ito ng walang frills,
Gamit lamang ang napatunayan, mura, at madaling palitan ng mga bahagi. Ang Ford Ranger ay hindi nakakakuha ng isang lugar sa listahang ito para sa pagiging kapanapanabik. Kumikita ito para sa pagiging pinakamaaasahang tool na maaring bilhin ng pera. Numero 8, 1974, International Harvester Pickup. Nakarating kami sa numero 8 at pumasok sa tunay na teritoryo ng mabigat na timbang. Ito ay isang pangalan na maaring hindi mo naririnig araw-araw. Ang International Harvester Pickup mula 1,974. Ngayon, ang merkado ay pinangungunahan ng malaking tatlo sa Detroit. Ngunit noong dekada 70, merong isa pang manlalaro, isang pang-industriya na higanteng International Harvester. Hindi ito isang kumpanya ng kotse, ito ay isang kumpanya ng traktora. Gumawa sila ng mga mabibigat na truck, makinarya sa bukid, at kagamitan sa konstruksyon. Mabuti na lang at napagdesisyunan din nilang gumawa ng mga pickup truck. Ano ang magiging resulta kapag ang isang kumpanya na gumagawa ng mga traktora at semi-truck ay nagdidisenyo ng isang pickup para sa publiko? Ang resulta ay isang tangke. Ang International ng 1,974 ay hindi dinisenyo upang makipagkumpetensya sa karangyaan o bilis. Ito ay dinisenyo sa ilalim ng pilosopya ng agrikultura. Dapat itong gumana araw-araw, anuman ang kalagayan sa loob ng 50 taon. Lahat ng bagay tungkol sa truck na ito ay labis na itinayo sa isang antas na hindi kayang pantayan ng iba pang mga tatak. Mas makapal ang bakal ng chassis, mas mabigat ang mga body panel. Ang mga axle ay tila kinuha mula sa isang 2 toneladang truck at pagkatapos ay naroon ang mga makina. Ang International ay hindi gumagamit ng mga makina ng kotse. Ginamit nila ang kanilang sariling mga V8 engine tulad ng 345 o 372. Ang mga ito ay hindi mga makina na may mataas na pag-ikot. Ang mga ito ay mabagal, maingay, hindi mapigilan na mga halimaw na cast iron na idinisenyo upang hilahin ang mga kagamitan sa bukid, hindi upang manalo sa mga karera ng ilaw ng trapiko. Ang International Harvester ay tumigil sa paggawa ng mga light truck sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hindi dahil nabigo sila, ngunit dahil hindi sila maaring makipagkumpetensya sa presyo sa mass production ng Detroit. Ngunit ang mga truck na itinayo nila, ang mga iyon ay nanatili. Upang makahanap ng isa ngayon ay upang makahanap ng isang relikya. Isang makina na binuo ng mga inhinyerong pang-industriya, hindi ng mga kagawaran ng marketing. Ito ay isang truck na literal na dinisenyo bilang isang piraso ng mabibigat na kagamitan. At yon ang dahilan kung bakit sa wastong pag-aalaga ay tatagal ito ng mas mahaba kaysa sa anumang itinayo ngayon. Numero 7. 1993 Nissan Hardbody. Dumating kami sa numero 7 at ang isang ito ay espesyal. Ito ang Nissan Hardbody mula 1,973. Sa kalagitnaan ng dekada 80, pinalitan ng Nissan ang maalamat na Datsun 600 at 20 gamit ang bagong platform na ito. At ang palayaw na ibinigay dito ng publiko ay nagsabi ng lahat. Matigas na katawan. Matigas na katawan. Noong una ay hindi ito opisyal na pangalan ng marketing. Ngunit nanatili ito sa paligid dahil ito ang katotohanan. Ang truck na ito ay dinisenyo upang mapang-abuso. Sa pamamagitan ng agresibo boxy styling, pinalawak na fenders at masungit na paninindigan, tinukoy ng hardbody ang hitsura ng mga compact na truck noong huling bahagi ng 1980s at unang bahagi ng 1990s. Ngunit ang kanyang tunay na magic ay nasa ilalim ng balat. Ang puso ng hardbody ay ang KA24E engine, isang 2.4 litro na 4 na silindro.
Ang makina na ito ay isang obra maestra ng pagiging maaasahan ng Hapon. Habang iba pang mga tagagawa ay nagsisimulang mag-eksperimento sa mga sinturon ng tiyempo, ang KA-24E ay gumamit ng isang hindi kapanipaniwalang matatag na double row timing chain na idinisenyo upang tumagal ng buhay ng makina. Ito ay isang simpleng makina na may isang solong overhead cam, ngunit may natatanging 3 balbula per silindro na disenyo na nagbigay ito ng maalamat na pagiging maaasahan at kahusayan. Hindi ito nagmamadali, ngunit ito ay isang bato. Ito ang makina na hindi mo maaaring balewalain. Maaari mong ilagay ang murang langis at patuloy lang itong tumatakbo. At kung matigas ang makina, ang natitirang bahagi ng truck ay hanggang sa gawain. Ang chassis ay isang simple at malakas na disenyo ng hagdan. Ang electronics ay basic at functional. Ito ang truck na naging ginustong pack mule sa Latin America, Africa at gitnang silangan. Mga lugar kung saan ang pagiging maaasahan ay hindi isang luho. Ito ang numero 1 kadahilanan para sa kaligtasan. Sa mga lugar na yon ay hindi pangkaraniwan. Normal lang na makita ang mga hard bodies na ito na may 3 o 500,000 milya na nagtatrabaho pa rin araw-araw. Numero 6. Jeep Comanche na may 4 puntos 0 litro na makina. Sumasakop sa ika-6 na puwesto, meron kaming huling tunay na pickup truck na nagdala ng pangalan ng Jeep, ang Comanche. Inilunsad noong 1986, ang Comanche ay ang sagot ng Jeep sa alon ng mga compact pickup truck. Ngunit hindi tulad ng Ranger o S10 na gumagamit ng isang tradisyonal na chassis ng pickup truck. Ang Jeep ay gumawa ng isang bagay na natatangi. Ibinatay nila ang Comanche sa kanilang pinakamatagumpay at masasabing pinaka-hindi masisira na sasakyan na ginawa, ang Jeep Cherokee XJ. Ang Comanche ay nagbahagi ng parehong unibody construction sa harap ng Cherokee na ginagawang magaan at matigas. Ngunit may hiwalay na ladder chassis sa likuran upang suportahan ang kama. Ito ay isang napakatalino na hybrid na disenyo. Ngunit sa totoo, lang ang chassis ay hindi ang dahilan kung bakit ito ay nasa listahan ito. Ang Comanche ay immortal para sa isang bagay lamang, ang makina nito. Mula 1987, ang Comanche ay nakatanggap ng kung ano ang walang alinlangan na isa sa mga pinakamahusay na 6 na silindro engine sa kasaysayan, ang maalamat na inline 4.0 liter. Ang makina na dinisenyo ng AMC na ito ay isang obra maestra ng engineering. Ito ay isang cast iron block na may isang simpleng disenyo ng mga balbula sa ulo ng silindro. Hindi ito sopistikado, hindi ito pino. Ngunit ito ay isang halimaw na metalikang kuwintas at ganap na hindi mapigilan. Ang inline na 4 na 0 point ay sikat sa mundo ng off-road dahil sa pagiging isang makina na umuunlad sa pang-aabuso. Kilala itong gumagana ng perpekto, kahit na may kakila-kilabot na pagpapanatili. Lumalaban ito sa sobrang init na matutunaw ang mga modernong makina. Tumagas ang lanis at patuloy na tumatakbo. Ito ay isang overbuilt engine na may mga ugat na maaring masubaybayan pabalik sa 6 na silindro engine ng AMC noong 1960s. Sa oras na inilagay nila siya sa Comanche, ay perpekto siya. Normal na makita ang Cherokee at Comanches na may 3 o 4 na raang libong milya sa orihinal na makina. Tumigil ang Jeep sa paggawa ng Comanche noong 1972. Kaya bihira itong gawin. Ngunit ang makina na nagpapatakbo nito ay napakaalamat, napakamaasahan at napakadaling ayusin na ang mga truck na ito ay hinahangad at pinahahalagahan. Hindi lamang ito isang pickup,
Ito ay isang piraso ng kasaysayan ng jeep na pinapatakbo ng isa sa pinakamahirap na makina na nilikha. Numero 5, Dodge D-Series at Power Wagon na may slant 6. Pumasok kami sa numero 5 sa truck na tumutukoy sa magaspang na hitsura ng Dodge sa loob ng 2 dekada, ang D-Series, at ang 4x4 na bersyon nito, ang maalamat na Power Wagon. Ang mga pickup na ito na ginawa mula 1,972 hanggang 1,980 na may klasikong hitsura na ito ay mga tool na mabibigat na tungkulin ng Chrysler. Kilala sila sa kanilang boxy na hitsura, walang katuturang konstruksyon, at kakayahang tumagal ng isang bugbog at patuloy na nagtatrabaho. Ngayon, kapag naiisip natin ang isang hindi masisira na Dodge, agad na tumalon ang ating isipan sa makina ng Cummins diesel. Ngunit yon ay kalaunan. Noong dekada ng 1970, ang reputasyon ng Dodge para sa tibay ay itinayo sa isang ganap na naiibang makina ng gasolina. Isa sa mga pinakakakaiba at pinakahindi kapanipaniwala engine kailanman dinisenyo, ang slant 6 o hilig 6. Bakit? Ikiling. Ikiling ni Chrysler ang makina ng 30 degree sa gilid. Hindi ito sa pamamagitan ng estilo. Ito ay sa pamamagitan ng purong engineering. Pinapayagan nito ang isang mas mababang bonnet, ngunit mas mahalaga. Pinapayagan nito ang isang hindi kapanipaniwalang mahaba at mahusay na paggamit at tambutso manifold na nagbibigay sa engine na hindi kapanipaniwala metalikang kwintas sa mababang revs. Ngunit ang tunay na mahika ng slant 6 ay ang konstruksyon nito. Ito ay isang cast iron block na dinisenyo sa isang panahon kung kailan ang bakal ay mura at tibay ay ang batas. Ito ay sikat sa mechanical na mundo para sa pagiging isa sa mga pinaka-overbuilt engine sa lahat ng oras. Ito ay napakalakas na ginamit ng Chrysler, ang parehong pangunahing block ng gusali sa mga pang-industriya na aplikasyon, sa mga generator, sa mga forklift, at maging sa mga bangka. Sa isang pickup truck, halos hindi gumagana ang makina. Ang resulta ay isang makina na tumangging mamatay. Karaniwan na marinig ang mga kwento ng mga may-ari na inabuso ang mga ito. Bihirang pinalitan ng kanilang langis at patuloy na tumatakbo ang makina. Malakas ito, nag-vibrate, pero maaasahan ito tulad ng bukang liwayway. Habang ang mga V8 ay opsyonal at popular, ito ay ang mapagpakumbabang slant 6 na nagbigay sa mga truck na ito ng kanilang reputasyon bilang mga immortal. Ang mga ito ay mga sasakyan na kumakatawan sa rurok ng simple, matatag na engineering, bago ang electronics kinuha sa paglipas ng Numero 4, Ford F-Series, ika-6 na henerasyon. Sa ika-4 na puwesto ay nakukuha natin ang royalty. Ito ang truck na para sa marami ay ang mental na imahe na lumilitaw kapag may nagsasabi ng Ford truck. Ang ika-6 na henerasyon ng F-Series na nanghibabaw sa dekada 70. Ito ang panahon kung kailan itinatag ng Ford ang sarili bilang hindi mapag-aalinlanganan na hari ng mga truck sa Amerika at ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagbuo ng mga sasakyan na ang kahulugan ng matigas na mga kuko. Ang mga ito ay 100% na bakal, 100% na Amerikano, at 100% na saloobin. Ang immortalidad ng mga pickup na ito ay hindi nagmumula sa magaan na engineering ng Hapon, ngunit mula sa malupit na puwersa ng Amerika. Ang chassis ay isang napakalaking disenyo ng hagdan, at ang katawan ay gawa sa mga panel ng bakal na napakakapal na mukhang nakabaluti sa mga pamantayan ngayon. Ngunit ang puso ng tibay nito ay tumitibok sa ilalim ng mahaba at malawak na hood na iyon. Ito ang panahon ng mga dakilang V8. Kalimutan ang tungkol sa mga turbo.
Kalimutan ang tungkol sa iniksyon ng gasolina. Dito pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga maalamat na makina tulad ng 360 at 390, bahagi ng pamilya FE ng Ford. Ang mga ito ay mga makina na ipinanganak noong dekada 60. May mga muscle car at ngayon ay nasa mga pickup truck. Ang mga ito ay higante, simpleng mga blok ng bakal na may mga carburetor na maaring ayusin ng sinuman at isang metalikang kuwintas na maaring ilipat ang mga bundok. Ang mga ito ay mga lumang makina na dinisenyo bago ang kahusayan ng gasolina ay isang pag-aalala at nangangahulugan yon na ang lahat sa loob ay mabigat at matibay. Ang pagbubukas ng hood ng isang 1977 F-150 ay isang aralin sa pagiging simple. Makikita mo ang makina, makikita mo ang lupa. Walang gusot ng mga wire, walang mga plastik na takip. Kung may nangyaring mali, maari mo itong kilalanin at ayusin ito gamit ang mga pangunahing tool. Kaya naman ayaw umalis. Paborito pa rin sila para sa mga proyekto sa pagpapanumbalik, mga truck sa bukid at mga hayop sa labas ng kalsada. Dahil ang kanilang base, ang sasis na yon at ang mga makina na yon ay itinayo para sa isang panahon kung kailan ang mga pickup truck ay purong mga tool at ang kabiguan ay hindi isang pagpipilian. Numero 3. Chevrolet Square Body na may 350 engine. Pumasok kami sa ungo ng 3 May, kung ano ang para sa marami ang truck na may pinaka-iconic at walang hanggang disenyo ng lahat. Ang Chevrolet Square Body o Square Box. Ang truck na ito ay hindi lamang isang sasakyan. Ito ay isang institusyong Amerikano. Ang produksyon nito ay hindi kapani-paniwalang mahaba. Mula 1,973 hanggang 1,987. Isipin mo na lang, 14 na taon. Nangangahulugan niyon na ang General Motors ay nagkaroon ng oras upang maperpekto ang bawat tornilyo, bawat panel, at bawat bahagi sa isang halos ganap na antas ng pagiging maaasahan. Ngunit ang kanyang immortalidad ay hindi lamang dahil sa kanyang mahabang panahon ng produksyon. Ito ay dahil sa kanyang puso. Ang makina na naging magkasing kahulugan sa truck na ito, ang Chevrolet Small Block V8 350. Tinatayang higit sa 100 milyong mga makina ng pamilyang ito ang ginawa. Ang 100 milyon ay ang pinakakaraniwan, pinakakilala at pinaka-universal na makina sa planeta. Ano ang kahulugan nito para sa tibay nito? Nangangahulugan ito na ang mga piraso ay napakamura at napakarami na maaari mong makuha ang mga ito ng literal kahit saan sa mundo. Buksan ang hood ng isang square body at meron kang isang malaking engine bay na may 350 nakaupo sa gitna at maraming silid upang gumana. Ang electronics ay pangunahing. Ang carburetor ay simpleng ayusin at ang transmission tulad ng turbo 350 ay matibay bilang isang bato. Ang truck na ito ay ang default na tool sa trabaho ng Amerika sa loob ng higit sa 1 dekada. At ngayon ay ang paboritong truck ng mga restaurateurs at mahilig. Bakit? Dahil alam mo na hindi ka nito iiwan na stranded. At kung may mali, makatitiyak ka na umiiral ang ekstrang bahagi. Mura at madaling i-install. Ang square body ay hindi lamang nakaligtas sa mga may-ari nito. Maaari itong itayo muli ng walang hanggan. Ito ang pinakamadaling truck na mapanatili at muling buhain sa kasaysayan. Kaibigan, ito ay isang uri ng immortalidad. Numero 2. Ford F-150 na may 300 inline na 6 na silindro na makina. Dumating kami sa silver medal number 2. At ang truck na ito ay ang gulugod ng Amerika sa panahon ng 80s at 90s. Ang Ford F-150 na may 300 inline 6 na silindro engine. Sa pamamagitan ng naka-streamline ngunit masungit na disenyo, ang henerasyong ito ng F-150
ay ang pinakamahusay na nagbebenta ng sasakyan sa bansa taon-taon. Ito ang van na ginawa ang lahat, mula sa pagdadala ng mga bata sa paaralan hanggang sa pagtatayo ng mga skyscraper. Marami ang gumili nito gamit ang maalamat na 5.0-liter V8 engine. Katulad ng Mustang, ay isang mahusay na makina. Ngunit ang mga nakakaalam, ang mga magsasaka, ang mga kumpanya ng konstruksyon, ang mga taong umaasa sa kanilang truck para mabuhay, ang mga pumili ng ibang makina. Pinili nila ang pinakamaaasahang makina ng gasolina na itinayo ng Ford. Ito ay ang 4 na puntos, 9 na litro, ang 300, 6 na silindro na inline. Ang makina na ito ay isang ganap na alamat ng engineering. Hindi ito dinisenyo upang maging mabilis. Hindi ito idinisenyo upang maging tahimik. Ito ay dinisenyo upang tumakbo sa mababang revs at makabuo ng hindi mapigilan na metalikang kuwintas tulad ng isang tractor engine. Narito ang susi sa kanyang immortalidad. Hindi tulad ng halos lahat ng mga modernong makina na gumagamit ng mga kadena o timing belt na lumalawak at masira. Ang 300 gumagamit ng mga gear, solidong bakal na gears na naguugnay sa crankshaft at camshaft. Kapag nabigo ang isang set ng bakal na gear, ang sagot ay hindi kailanman. Ito ay isang napakalaking bloke ng bakal ng may 7 bed bearings na nagbibigay ito ng hindi kapanipaniwalang panloob na katatagan. Ito ay isang makina na umuunlad sa pang-aabuso at tumatawa sa mahinang pagpapanatili. Ito ang kahulugan ng overbuilt. Napakalakas nito na ginamit ito ng Ford sa mga delivery van, UPS truck, at maging sa mga pang-industriya na aplikasyon tulad ng mga generator at forklift. Ito ang truck na nakikita mo ngayon, makalipas ang 30 taon na may kupas na pintura at kalawangin na sasis. Ngunit may makina na 4 na punto, 9 na nagsisimula sa unang lap, handa nang gumana. Ito ay isang makina na binuo upang tumagal para sa kawalang hanggan. Numero 1. Dodge Ram na may 5.9 na litro na makina ng Cummins. At sa gayon, dumating kami sa numero 1, ang truck na nasa isang ganap na naiibang kategorya. Isang sasakyan na napakaalamat, napaka-absurdly overbuilt, na binago nito ang industriya. Ang Dodge Ram na may makina ng Cummins. Sa huling bahagi ng 1980s, natalo ang Dodge sa mga digmaan ng pickup truck. Mababa ang benta nila at kailangan nila ng himala. At ang himala na yon ay dumating noong 1,989 salamat sa isang kasunduan sa kumpanya ng pang-industriya na makina na Cummins. Ang ginawa nila ay simple at lubos na napakatalino. Kinuha nila ang kanilang karaniwang chassis ng pickup truck, ang D-Series, at pinamamahala ang magkasya sa isang makina na hindi idinisenyo para sa isang pickup. Ito ay ang Cummins 5 puntos, 9 na litro, 6 na silindro inline, 12 balbula, ang 6 BT. Ang makina na ito ay hindi mula sa isang pickup truck. Ito ay mula sa isang traktora sa agrikultura. Ito ang makina ng isang medium-sized delivery truck. Ito ay ang makina ng isang pang-industriya na generator. Ito ay 1,000 libra na cast iron na halimaw na idinisenyo upang gumana ng 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, sa loob ng mga dekada. Hindi tulad ng 300 Ford, ang isang ito ay hindi tulad ng isang makina ng traktora. Ito ay isang makina ng traktora. Lahat ng bagay tungkol dito ay dinisenyo upang tumagal ng 1,000,000 milya. Literal na gumagamit ito ng mga gear ng oras, hindi mga kadena. Mayroon itong mechanical injection pump. Ang 7,100 piso
sa mga modelo mula 74 hanggang 78 na maasahan tulad ng isang block ng granite. Ito ay isang purong metalikang quintas engine na halos hindi nag-ehersisyo sa isang pickup truck. Ang natitirang bahagi ng truck ng Dodge sa paligid ng makina na ito ay, mabuti, ito ay isang pickup truck ng dekada 70. Kung minsan ay nabigo ang mga transmission, naubos ang mga interior, pero hindi yon mahalaga. Ang makina ay walang hanggan. Ito ay hindi bihirang. Ito ay hindi posible. Ito ay karaniwan upang makita ang mga truck sa kalsada ngayon na may 500,000 milya, na may 800,000 milya, at oo, may mga hindi mabilang na dokumentadong mga kaso ng Cummins 12 balbula engine na lumampas sa 1,000,000 milya. Ang truck na ito ay hindi lamang mabubuhay ng higit pa sa may-ari nito. Ito ay isang makina na malamang na makaligtas sa sasis. Pagkatapos, ay aalisin ito at ilipat sa isa pang truck at makakaligtas din sa isang iyon. Ito ang tunay na mabigat na tungkulin na makina. Ito ang kahulugan ng over-engineering at, walang alinlangan, ang numero 1 truck na itinayo upang tumagal ng higit pa sa sinuman sa atin.